Magandang araw! Ang aralin natin sa linggong ito ay tungkol sa bugtong, salawikain, at sawikain. At ang ating competency sa araling ito ay naisusulat ang sariling bugtong, salawikain, sawikain o kasabihan na angkop sa kasalukuyang kalagayan. Pero bago natin talakayin ang ating aralin tatlo, ay subukan muna natin sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Para sa panuto, pag-aralan at ipaliwanag ang bawat pick-up line sa ibaba. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. May mga larawan ako ipapakita upang maging gabay para mas maunawaan at maipaliwanag ang bawat pick-up lines. Handa na ba kayo? Una, ano ang sinasaad ng larawan? At ang pick-up lines ay, keyboard ka ba? Type kasi kita. Ikalawa, dilim ka ba? Kasi nung dumating ka, wala na akong makitang iba. Ikatlo, nag-review ka ba? Baka kasi sagutin mo na ako mamaya. Ikaapat, utang ka ba? Habang tumatagal, lumalaki na interes ko sa'yo. At ikalima, ano ang nasa larawan? Di ka ba? Kasi tinamaan na ako sa'yo. Ayan, kaya nyo na bang sagutan? Kung inyong mapapansin, medyo mapapangiti ka kapag nabasa at napakinggan mo ang linya na binitawan kanina. Dumako tayo sa ating aralin. Araling tatlo ang bugtong, salawikain, at sawikain. Ayon sa araling tatlo, ang ating kultura ay mayaman sa mga panitikang sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Ang mga panitikang ito ay naglalaman ng mga aral at turo ng ating mga ninuno tungkol sa magintong aral ng buhay. Makikita ang mga aral na ito sa mga kilala nating panitikan gaya ng bugtong, salawikain, at sawikain. Sa araling ito, kayo ay inaasahang makakasulat ng sariling bugtong, salawikain, sawikain, o kasabihan na angkop sa kasalukuyang kalagayan. Paano nga ba makakagawa ng sariling bugtong, salawikain, at sawikain? Halina't balikan natin ang mga kahulugan ng ilang karunungang bayan na aking nabanggit. Handa na ba kayo? Una, bugtong. Sinasabing ang bugtong, pahulaan, o patuturan ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Pinapahulaan kaya tinatawag din itong palaisipan ang bugtong. Narito ang ilang halimbawa ng bugtong. Una, nakayuko ang reyna, di nalalaglag ang korona. Ano kaya ang sagot? Tama, bayabas. Ikalawa, kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Ano kaya ang sagot? Very good. Kandila. Ikatlo, maliit pa si kumpare, nakakaakyat na sa tore. Ano kaya ang sagot sa bugtong na ito? Tumpak. Ang sagot ay langgam. Kaya nyo na bang bumuo ng sariling bugtong? Oo naman. Dumako naman tayo sa ikalawang karunungang bayan, ang salawikain.
Ano nga ba ang salawikain? Ang salawikain ay mga kasabihan na nagbibigay o nagpapanuto ng magandang aral o gabay sa pamumuhay. Narito ang mga halimbawa. Una, daig ng maagap ang taong masipag. Ano kaya ang kahulugan ng salawikain na ito? Ang kahulugan ay, ang taong maagap ay laging nauuna sa lahat ng bagay, mabilis nitong nagagawa o natatapos ang kanyang tungkulin o gawain. Naunawaan ba? Dumako naman tayo sa ikalawang halimbawa. Kung sino ang masalita ay siyang kulang sa gawa. Ano naman kaya ang kahulugan o ibig sabihin o tinuturo ng salawikain na ito? Ibig sabihin, kung sino yung utos ng utos at maingay na nagsasalita o pinapagalitan ang lahat ng makita sa paligid ay siyang walang nagagawa. Naunawaan po ba? Mahusay. Ngayon naman, dumako naman tayo sa ikatlo, ang sawikain. Sinasabing ang sawikain ay mga idioma na nagpapakita ng malalim na kahulugan tungkol sa iba't ibang paksa. Narito ang ilang mga halimbawa. Una, lantang gulay. Ano kaya ang ibig sabihin ng lantang gulay? Tama. Ang ibig sabihin ay sobrang pagod. Pangalawa, amoy pinipig. Ano kayang ibig sabihin na amoy pinipig? Mahusay. Ang ibig sabihin ay mabango. Ikatlo, makapal ang palad. Ano kaya ang ibig sabihin ng makapal ang palad? Tama, tumpak. Ang ibig sabihin ay masipag. Ayan, kaya na bang bumuo ng sariling bugtong, salawikain at sawikain gamit ang mga gabay sa pagtalakay natin? Oo naman. Upang malaman kung handa na kayo, ay narito ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Ayon sa panuto, alamin ang tinutukoy ng bawat bugtong. Handa na ba kayo? Una, sa buhatan ay may silbi, sa igiban ay walang sinabi. Ikalawa, hindi tao, hindi hayop, kung uminom ay salop-salop. Ano kaya ang sagot? Ikatlo, isa ang pasukan, 3 ang labasan. Ikaapat, butot balat na malapad, kay galing kung lumipad. At ang panghuli, lumuluha, walang mata, lumalakad, walang paa. Ano kaya ang sagot sa mga bugtong na ito? Isulat sa inyong activity notebook o kwaderno ang sagot sa bugtong. At para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, narito ang panuto. Gumawa ng iyong sariling 5 bugtong, 5 salawikain, 5 sawikain at ibigay ang tinutukoy o kahulugang ipinapakita ng bawat isa. Nariyan ang gabay kung paano nyo gagawin at sasagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Naunawaan po ba? At dyan nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. Huwag kalimutang mag-share, mag-like at mag-follow sa aking FB account na Luis Rufin, FB page na Luis Vlog at mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel na Luis Rufin. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli!